Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1674-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sinasabi na si Ronnie ay isang Dao cultivator na naglilinang sa Devil Dao, maaari siyang ituring bilang Devil cultivator. Di nagtagal, may nagpahayag ng makabuluhang impormasyon. Devil cultivator. Ang mga mata ng lahat ay kumikinang nang lumingon sila sa Puryang Shrine. Maraming Devil cultivator sa Dao Martial Saintland, ngunit walang masyadong Dao cultivator na Devil cultivator din. Karaniwang matuwid ang mga Dao cultivators, at ipinagmamalaki nila ang pagiging matuwid. Dahil dito, bihira para sa mga Devil cultivator na maging Dao cultivator din. Gayunpaman, dahil ito ay bihira, hindi ito nangangahulugan na wala na. Ang Dao Martial Saintland ay malawak, at bihirang makakita ng taong parehong Dao at Devil cultivator, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala sila. Gayunpaman, sa distrito ng Rising Sky Mansion, lalo na sa mga nasa katanghaliang henerasyon, sa pagkakaalam ng mga tao, mayroon lamang isang tao na parehong Dao at Devil cultivator. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Ronnie ng Puryang Shrine. Ikaw si Ronnie. Isang bakas ng pangamba ang dumaan sa mga mata ni Granger nang makita niya ang batang Daoist na pari na lumabas mula sa grupo ng mga tao ni Puryang Shrine. Ang batang Daoist na pari ay nakatayo malapit sa Granger sa kanyang harapan. Tumayo sila sa tapat ng isa't isa habang walang pakialam na sumagot si Ronnie, "Tama. Ako si Ronnie." Sa sandaling inamin ng batang Daoist na pari na siya si Ronnie, ang lugar ay nagkagulo. Karamihan sa mga tao, kabilang ang 9 na ring masters na nakatayo sa iba pang 9 na piraso ng chess, ay lumipat ng atensyon sa kanya. Siya talaga si Ronnie. Ang nag-iisang Dao cultivator na naglilinang sa Devil Dao sa gitna ng nasa edad na henerasyon sa distrito ng Rising Sky Mansion. Sinasabi na ang isang Dao cultivator na naglilinang sa Devil Dao ay mas nakakatakot kaysa sa isang martial cultivator na naglilinang ng Devil Dao. Karamihan sa mga taong naruroon sa eksena ay matamang nakatingin kay Ronnie. Sabik silang makita siyang gumagalaw. Isang Dao cultivator na naglilinang sa Devil Dao. Interesting. Si Alvin ay curious at tumingin din siya kay Ronnie. Hindi ito ang kanyang unang araw sa Dao Martial Saintland. Natural, kilala niya ang mga Dao cultivators na nag-cultivate ng Devil Dao sa Dao Martial Saintland ay bihira. Napakabihirang na si Ronnie ang unang Dao cultivator na naigilinang sa Devil Dao na nakilala niya. Dati, bagamat nakatagpo siya ng maraming Devil cultivator, lahat ng Devil cultivator ay martial cultivator. Wala sa kanila ang Dao cultivator. Ikaw ang disipulo ng Rising Sky Mansion kaya hindi kita papatayin. Gayunpaman, kung ayaw mong masaktan, mas mabuti na sumuko ka sa lalong madaling panahon, sabi ni Ronnie habang nakatingin kay Granger nang walang pakialam. Puno ng paghamak ang kanyang tono. Bilang isang Devil cultivator, si Ronnie ay karaniwang hindi magpipigil maliban kung siya ay nahaharap sa isang tao mula sa kanyang sekta. Gayunpaman, dahil si Granger ay mula sa 4th rate na puwersa, ang Rising Sky Mansion, wala siyang pagpipilian kundi ang magpakita ng awa maliban kung hindi siya natatakot na hilahin ang Puryang Shrine pababa kasama niya. Marahil, ang Rising Sky Mansion ay maaaring walang magawa sa kanya dahil pinapayagan ang kamatayan sa Rising Sky Rankang Battle. Gayunpaman, sino ang nakakaalam kung pagkatapos ng labanan, ang Rising Sky Mansion ay maaaring makahanap ng mga paraan upang guluhin ang Puryang Shrine. Bilang 5th rate na puwersa, ang Puryang Shrine ay walang kapangyarihan upang labanan ang isang 4th rate na puwersa tulad ng Rising Sky Mansion. Walang pagsuko, sa aking diksyonaryo. Galit na sigaw ni Granger nang marinig niya ang tono ni Ronnie na puno ng paghamak. Oh! Ang katotohanan na ang isang pristine Saint Stage Martial Cultivator ay naglakas loob na sumigaw ng napakalakas sa kanyang harapan ay naglabas ng kalupitan ng Devil Cultivator kay Ronnie. Ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang bago ito nagsimulang maging pula. Ronnie, siguraduhing magpakita ka ng kaunting awa. Sa sandaling ito, pinaalalahanan siya ni Solomon sa pamamagitan ng voice transmission. Kasabay nito, pinaalalahanan siya ng ibang tao mula sa Puryang Shrine sa pamamagitan din ng voice transmission. Napakalinaw nila tungkol sa ugali ni Ronnie.
Kung sumiklab ang kanyang init ng ulo, wala na siyang pakialam sa kahihinatnan. Pabayaan ng isang fourth-rate na puwersa, kahit na ito ay parang third-rate na puwersa, wala pa rin siyang pakialam sa sandaling ang kanyang init ng ulo ay sumiklab. Gayunpaman, ngayong pinaalalahanan siya ng grupo ng mga tao ng Pyongyang Shrine sa pamamagitan ng voice transmission, nanumbalik ang pakiramdam ni Ronnie at nagsimulang maglaho ang pula sa kanyang mga mata. Gayunpaman, malamig pa rin kumikinang ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Granger. Dapat mong bilangin ang iyong sarili na maswerte. Kung hindi ka isang disipulo mula sa Rising Sky Mansion, magiging bangkay ka sa ilang sandali. Batay sa mga salita ni Ronnie, halatang sinadya niya na madali para sa kanya kung gusto niyang patayin si Granger. Tingnan natin kung may kakayahan kang patayin ako o wala. Ngumuso si Granger. Kahit na si Granger ay isa lamang martial cultivator sa tuktok ng pristine Saint Stage, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang ordinaryong early refined Saint Stage martial o Dao cultivator sa Rising Sky Mansion. Maaaring mahirap para sa kanya na talunin si Ronnie, ngunit maaari pa rin niyang manatili sa kanyang posisyon ng mahabang panahon. Dahil dito, nang si Ronnie ay tumuntong pa lang sa ring, bagamat alam niyang malamang na matatalo siya, hindi niya intensyon na umatras o sumuko. Siya ang disipulo ng Rising Sky Mansion. Matalo man siya, matatalo siya sa matuwid na paraan. Buong lakas siyang lalaban hanggang sa huli. Kaya lang hindi niya madungisan ang magandang pangalan ng Rising Sky Mansion. Sok. Malalaman mo na agad. Malamig na tumawa si Ronnie. Ang kanyang mga chuckles ay nagpapataas ng goosebumps sa iba. Whoosh! 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 Sa sandaling umalis ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, isang bugzo ng malamig na hangin ang nagsimulang umihip sa loob ng 100 metrong radius sa paligid niya. Mididinig na hiyawan at iyak ang maririnig sa hangin, na naging dahilan ng muling pag-goosebumps ng iba nang marinig nila ito. Pagkatapos, sa ilalim ng maingat na mga mata ng iba, sa teritoryo na pinagsama-sama ni Ronnie, nagsimulang lumitaw ang ilang mga kalansay. Ang mga itim na ahas na may kumikinang na madilim na berdeng mga mata ay dumula sa mga kalansay. Ito ay isang mapanghimagsik na tanawin na nagdulot ng takot mula sa mga manunood. Kadalasan, wala silang mararamdaman kung makasaksi sila ng ganoong eksena. Gayunpaman, ang aura mula sa teritoryo ni Ronnie ay tila naglalabas ng takot sa kanila. Naturally, ang mga nakakaramdam ng takot ay ang may mas mahinang cultivation base. Mayroon kang teritoryo, at ako rin. I dismiss. Nang makita ni Granger ang teritoryong Ronnie na pinagsama-sama gamit ang kanyang tunay na pinagmulan, hindi siya tumayo ng walang ginagawa. Sa isang iglap lang, pinakilos niya ang tunay na pinagmulan sa kanyang katawan at nagsimulang yumanig ang kalangitan sa loob ng 100 metrong radius mula sa kanya. Gayunpaman, bago pa ganap na magkaroon ng anyo ang kanyang teritoryo, malamig na muling tumawa si Ronnie. Ikaw ay isa lamang pristine Saint Stage martial cultivator, at gusto mong pagsamahin ang iyong teritoryo sa harap ko. Napakawalang muwang. Habang nagsasalita si Ronnie, biglang yumanig ang kanyang teritoryo sa loob ng 100 metrong radius. Pagkatapos, ang mga ahas na may kumikinang na madilim na berdeng mga mata na gumagala sa paligid ng mga kalansay ay sumugod palabas. Dumating sila sa Granger na ang teritoryo ay hindi pa ganap na nabuo bago ito tuluyang nabasag. Habang nadudurog ang teritoryo ng Granger, itinaas ni Ronnie ang kanyang kamay bago ito manginig. Sa sandaling ito, kumikislap ang manggas ng kanyang dopo na parabang tinatangay ng hangin. Pagkatapos, gumalaw ito at umikot, na lumilikha ng tunog ng sipol ng hangin. Maya-maya pa, isang maliit na buhawi ang makikitang humahampas sa mukha ni Granger. Ang buhawi ay nilagyan ng itim na ambon. Ang itim na ambon ay katulad ng itim na ambon na bumabalot sa mga ahas kanina. Sila ang simbolo ng isang devil cultivator. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Bago pa makapag-react si Granger, isang bugzo ng enerhiya na nagparamdam sa kanya ng kawalan ng pag-asa ang tumama sa kanyang katawan at nagpalipad sa kanya. Barf! Ibinuka ni Granger na pinalipad ang kanyang bibig at sa mukha ng isang subo ng dugo. Ang kanyang katawan ay hindi matatag habang pinipilit ang kanyang sarili na lumipad sa hangin sa sobrang hirap. Sa paghusga sa paraan ng paghinga niya, halatang hindi na niya maipagpatuloy ang laban. Natalo ako.
Sa wakas ay nakabawi si Granger pagkatapos huminga ng malalim. Bakas ng pangamba ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Ronnie. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto niya ang lakas ng isang early refined Saint Stage Martial at Dao Cultivator sa Rising Sky Mansion ay hindi maihahambing kay Ronnie. Kaya niyang harapin ang una kahit mahirap. Gayunpaman, agad siyang dinaig ni Ronnie sa sandaling kumilos siya. Napakabilis niyang nanalo. Ang eksenang ito ay nagulat sa mga manunood. Bagamat alam na nila ang kahihinatnan ng labanan dahil ito ay isang tunggalian sa pagitan ng isang pristine Saint Stage Powerhouse at refined Saint Stage Powerhouse, hindi nila inaasahan na magtatapos ang tunggalian ng ganoon kabilis. Ano man ang mangyari, si Granger ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng refined Saint Stage sa Rising Sky Mansion. Kahit na hindi niya matalo ang isang ordinaryong early refined Saint Stage Martial Cultivator, kahit papaano ay makakatagal siya sa kanyang posisyon. Gayunpaman, sa harap ni Ronnie, hindi man lang niya mabuo ang kanyang teritoryo. Isang suntok lang ang nasugatan niya. 1675. Nang magpakita si Ronnie ng Pure Yang Shrine, isang suntok lang ang inabot sa kanya para masaktan at talunin si Granger, ang disipulo ng Rising Sky Mansion. Hindi tulad ng isang ordinaryong pristine Saint Stage Martial Cultivator, malawak na kinilala si Granger bilang pinakamalakas na tao sa ilalim ng refined Saint Stage sa Rising Sky Mansion. Sa distrito ng Rising Sky Mansion, ang mga nasa ibaba ng refined Saint Stage, maging ang mga sikat na Martial at Dao Cultivators sa tuktok ng pristine Saint Stage, ay hindi nang ahas na sabihin na kaya nilang talunin ang Granger. Gayunpaman, ang isang tulad niyan ay natalo sa loob lamang ng isang segundo ni Ronnie na tila nasa early refined Saint Stage lamang. Ang iba pang siyam na mga ringmasters ay naging seryoso kaagad nang lumitaw ang mga pahiwatig ng kawalan ng kakayahan sa kanilang mga mata. Alam na alam nila na sa Rising Sky Ranking Battle sa pagkakataong ito, mayroong higit sa 20 tao na umaangkop sa mga kinakailangan na mas mababa sa 50 taong gulang at nasa refined Saint Stage ang dumating para lumahok. Bukod sa Rising Sky Mansion at sa iba pang natatanging mga disipulo mula sa iba pang tatlong puwersa ng ikalimang baitang, marami ring mahuhusay na Sectless Cultivator na nagmula sa lahat ng dako. Ang mga Sectless Cultivator na ito ay walang pakialam sa mga ordinaryong ranggo dahil ito ay makakamit lamang nila ng panandaliang katanyagan. Makakalimutin sila pagkatapos ng ilang sandali. Gayunpaman, iba ang Rising Sky Ranking. Kung ang isa ay makapasok sa Rising Sky Ranking, ang pangalan ng isang tao ay maaalala sa mahabang panahon sa distrito ng Rising Sky Mansion. Sa Dao Martial Saintland, napakakaunting tao ang makakarating sa cultivation base na maaaring masira ang tanikala ng mortalidad at mabuhay magpakailanman. Kahit na mas mahaba ang kanilang buhay, mamamatay pa rin sila sa huli. Dahil dito, maraming tao sa Dao Martial Saintland ang nagnanais na mag-iwan ng isang pamana sa mundong ito bago magwakas ang kanilang buhay. Sa ganitong paraan magiging sulit ang kanilang buhay. Dahil dito, maraming mahuhusay na Sectless Henyong Cultivator na hindi kilala ang lalahok sa Rising Sky Ranking Battle na ginaganap sa distrito ng Rising Sky Mansion kada 50 taon. Bagamat ang mga Sectless Henyong ito ay namumukod tangi, sila ay bahagyang mas mababa kung ikukumpara sa mga powerhouse mula sa malalaking puwersa. Ang kanilang likas na talento ay maaaring hindi mas masahol kaysa sa huli, ngunit kulang sila sa mga mapagkukunan ng paglilinang. Dahil sa kadahilanang ito, natural lamang sa kanila ang pagiging mababa. Talagang makapangyarihan si Ronnie. Sabay-sabay na lumipat ang mga mata ng lahat kay Ronnie. Baka sa mga mukha nila ang pagtataka. Bagamat alam nila na ang Purong Yang Shrine ay may tatlong natatanging disipulo, ang presensya ni Solomon ay ganap na natabunan ang iba pang 2 disipulo. Dahil sa kadahilanang ito, hindi maraming tao ang nagbigay pansin sa 2 pang alagad. Ngayon, isa sa 2 disipulo, si Ronnie, ay napatunayan ang kanyang lakas sa lahat. Bagamat narinig ko ang tungkol sa 3 henyo ng Purong Yang Shrine, naisip ko na ang 2 pa ay sikat lamang dahil sa kanilang pagkakaugnay kay Solomon. Gayunpaman, tila talagang tinutupad nila ang pamagat ng 3 henyo ng Purong Yang Shrine, komento ng isang tao. Maraming tao ang sumang-ayon sa kanyang sinabi. Bukod kay Solomon at Ronnie, mayroon pa ring Orly. Ang lakas ni Solomon ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pag-aalinlangan, at ang lakas ni Ronnie ay napatunayan na ng mas maaga.
Ang katotohanan na pareho siya ng katanyagan sa kanila ay nangangahulugan na si Orly ay medyo makapangyarihan din, sabi ng maraming tao. Karamihan sa mga tao ay nakatuon ang kanilang atensyon sa grupo ng mga tao mula sa Pyongyang Shrine. Ang ilang mga tao ay nakatingin sa isang batang Daoist na pari, na pinangungunahan ng iba na sundan din ang kanilang mga tingin. Siya si Orly. Sa sandaling ito, ang atensyon ni Alvin ay nakatuon din kay Orly. Isa siyang Daoist na pari na may ordinaryong hitsura at katamtaman ng pangangatawan. Hindi siya namumukod tangi sa grupo ng mga tao ng Pyongyang Shrine. Kung hindi alam ng isa kung sino siya, madaling mapagkamalan siyang isa sa mga taong sumabay na manood ng palabas. Walang mag-aakalang isa siya sa tatlong henyo ng Pyongyang Shrine. Ang Orly na ito ay hindi isang simpleng tao. Bagamat si Alvin ay may sariling paraan ng paghusga sa mga tao, ang tanging nakikita niya kay Orly ay kung gaano siya ka-reserved at hindi mapagkunwari. Dahil sa kadahilanang ito, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na may higit pa sa Orly kaysa sa nakikita ng mata. Mabuti. Sa sandaling ito, sinabi ni Zadek, kahit ako ay narinig ko na ang tungkol sa tatlong henyo ng Pyongyang Shrine noon. Ngayon na sa wakas ay nasaksihan ko ito ngayon, talagang tinutupad mo ang pangalan. Sa kasalukuyan, sa wakas ay mayroon ng refined Saint Stage powerhouse sa gitna ng 10 mahuhusay na Ring Masters. Nangangahulugan ito na ang Rising Sky ranking battle ay malapit nang pumasok sa climax at maabot ang katapusan nito. Lahat ng tao, inaasahan ko ang iyong pagganap. Maliwanag na ang mga salita ni Zadek ay para sa mga powerhouse ng refined Saint Stage na sumama sa Rising Sky ranking battle ngunit hindi pa nakakagawa ng kanilang mga hakbang. Marahil, ito ay mga salita ni Zadek o maaaring ito ay ang dominanteng ugali ni Ronnie. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang tao ang umakyat sa entablado at lumapag sa harap ng isang ringmaster na nasa tuktok ng pristine Saint Stage. Sa sandaling napatitag niya ang kanyang paa, ang mayamang True Origin ay nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Habang kumalat ang tunay na pinagmulan sa hangin, naging sanhi ito ng pag-alis ng mga kulay sa mukha ng ringmaster na nasa tuktok ng pristine Saint Stage. Refined Saint Stage. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang refined Saint Stage powerhouse at isang pristine Saint Stage powerhouse ay ang kanilang true origins. Ang tunay na pinagmulan ng dalawang yugto ay nasa ganap na magkaibang antas. Ang mga aura ay ganap na naiiba rin. Dahil dito, nang maramdaman ng ringmaster na nasa tuktok ng pristine Saint Stage ang aura ng true origin ng kanyang kalaban, agad niyang nalaman na ang kanyang challenger ay nasa refined Saint Stage. Sino siya? Hindi ko pa siya nakita dati. Dapat itong walang sekta na magsasaka. Sinasabi na ang Rising Sky ranking battle ay maglalabas ng isang grupo ng mga natatanging sectless cultivator. Mukhang totoo ito. Refined Saint Stage. Kitang-kita ang kinalabasan ng labanan na ito. Natuon ang atensyon ng mga tao sa refined Saint Stage na walang sekta na magsasaka. Sigurado sila sa kinalabasan, at sa nangyari, tama sila. Bagamat medyo malakas ang ringmaster sa tuktok ng pristine Saint Stage, mas mahina pa rin siya kaysa Granger. Nahaharap sa isang early refined Saint Stage na walang sekta na cultivator, natalo rin siya sa isang suntok. Bagamat ang isa ay pinahihintulutang pumatay sa Rising Sky ranking battle, kung ang agwat ng lakas ay masyadong malawak, ang mas malakas ay karaniwang magliligtas sa mas mahinang buhay maliban kung pareho silang may awayan o ang mas malakas ay isang marahas at malupit na tao. Ang dating ringmaster sa tuktok ng pristine Saint Stage na nabuhay ay tumingin sa kasalukuyang ringmaster na nasa early refined Saint Stage nang may pasasalamat at nagpasalamat sa kanya, "Salamat sa pagpapakita ng awa sa akin." Ang huli ay tumango ng walang pakialam. Hindi naman nagalit ang una dahil sa lakas ng huli ay hindi na lang niya ito pinansin. Pagkatapos nito, isa pang 8 refined Saint Stage Martial at Dao Cultivators ang nagpakita at naging bagong 8 Ringmasters. Ang 10 Ringmaster ay agad na nagbago sa refined Saint Stage Martial at Dao Cultivators. Natural, silang lahat ay mga early refined Saint Stage Martial at Dao Cultivator. Kabilang sa 10 Ringmasters, ang ilan sa kanila ay mga natatanging disipulo na nagmula sa 5th Rate Forces tulad ni Ronnie. Gayunpaman, marami rin ang mga walang sekta na magsasaka. Kalahating bahagi ng 10 early refined Saint Stage Ringmasters ay mga sectless cultivator.
Hindi ako makapaniwala na napakaraming outstanding sectless cultivator ang nagtatago sa distrito ng Rising Sky Mansion natin. Kung sila ay inalagaan ng isang makapangyarihang sekta bago ito, tiyak na magiging mas makapangyarihan pa sila, daing ng maraming tao. Ang dali mo namang sabihin. Sa tingin mo ba ayaw ng lahat sa pagiging sectless cultivator? Magaling ang mga makapangyarihang sekta, pero kung wala kang patron, wala ka ring mapapala. Sabihin mo sa akin, may mga sekta ba na walang tiwaling matataas na opisyal? Sabi ng ilang walang sekta na magsasaka. Ang mga salita ng mga walang sekta na magsasaka na ito ay nagpatahimik sa maraming tao. Sa totoo lang. Bagamat sinabi na hanggat ang isang tao ay nagtataglay ng mataas na likas na talento, ang isa ay makakapagsanib, puwersa tulad ng Rising Sky Mansion, Puryang Shrine, at Brahma Temple, kakailanganin pa rin ng isang patron upang makakuha ng mga mapagkukunan ng pagtatanim. Kung hindi, ang isa ay maiiwan sa lamig o gagamitin at isakripisyo sa parehong bukas at nakatagong mga paghihiganti. Kung hindi ganito ang kaso, paano magkakaroon ng napakaraming sectless cultivator sa Dow Marshall St. Land? Natural, may ilang mga tao na piniling maging walang sekta na mga magsasaka dahil sa kalayaang ipinagkaloob nito sa kanila. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay mas natatakot sa mga pukana sa makapangyarihang mga sekta. Dahil dito, pinili nilang maging mga sectless cultivator. Hindi ako makapaniwala na napakaraming powerhouse ng Refined Saint Stage na wala pang 50 taong gulang sa distrito ng Rising Sky Mansion, emosyonal na sabi ni Alvin habang nakatayo sa gilid na nakayakap sa Jasper Celestial Sword. Oh! Sa sandaling ito, napansin ni Alvin ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Ang may-ari ng mga mata ay ang Flowery Monk. Bagamat alam ni Alvin ang kanyang tingin, hindi siya lumingon para tingnan siya. Mula sa simula hanggang ngayon, napanatili niya ang kanyang kalmado. Don't tell me isa talaga siya sa mga makapangyarihang sectless cultivator. O baka nandito lang siya para manood ng palabas kaya naman napakatahimik niya. Naisip ng mabulaklak na monk sa kanyang sarili habang pinag-aaralan niya si Alvin. Noong una, nang makita niyang nag-iisa si Alvin, at hindi niya makita, natural niyang naramdaman na si Alvin ay hindi isang simpleng tao. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niyang masyado siyang nag-iisip. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano kalmado si Alvin nang supalan ng 10 Refined Saint Stage Powerhouse ang orihinal na 10 Ringmasters, napagtanto niya na si Alvin ay maaaring hindi isang simpleng tao. Natural, may pagkakataon ding nag-aartista lang siya. Sa kabuuan, naramdaman niyang hindi niya talaga maintindihan si Alvin. Ngayon na ang 10 Refined Saint Stage Powerhouse ay naging Ringmasters, bawat isa ay nakatayo sa isang malaking piraso ng chess. Sila ay pinasigla ng sigasig, at sila ay nagmistulang mga estatwa ng hindi magagapi na mga Diyos ng labanan habang tinatanaw nila ang lahat ng direksyon. Whoosh! Nang walang anumang babala, ang mabilis na tunog ng sipol ng hangin ay umalingaw-ngaw sa hangin. May lumipad palabas mula sa grupo ng mga tao mula sa Brahma Temple. Ito ay isang batang monghe na ang mukha ay natatakpan ng mga pinaggapasan. Ang makapal niyang kilay ay nagmukha siyang maharlika ngunit hindi mabangis. Bagamat katamtaman ang pangangatawan niya, mukhang malakas ito. Nang lumabas ang batang monghe na ang mukha ay natatakpan ng mga pinaggapasan, may bumulalas, sa Brahma Temple, mayroon lamang 2 tao na wala pang 50 taong gulang ang nasa Refined Saint Stage. Isa sa kanila ang sikat na Flowery Monk. Don't tell me this is the Winemeat Monk from Brahma Temple, the Flowery Monk's senior brother. Winemeat Monk. Nang marinig ang kanyang sinabi, agad na nagliwanag ang mga mata ng maraming tao. Winemeat Monk. Narinig ko na siya dati. Siya ang senior brother ni Flowery Monk. Bago umakyat si Flowery Monk sa tuktok, siya ang pinakamalakas na martial cultivator sa gitna ng henerasyon sa Brahma Temple. Hanggang sa lumitaw si Flowery Monk na siya ang naging pangalawa sa pinakamalakas, dagdag ng isang tao. 1676. Bagaman siya ang pangalawa sa pinakamalakas, siya ay mahina lamang ng bahagya kaysa sa Flowery Monk. Ang Winemeat Monk ay hindi rin isang simpleng tao. Maraming tao ang sumang-ayon sa pahayag na ito. Flowery Monk, Winemeat Monk. Medyo kawili-wili ang Brahma Temple na ito.
Sa tingin ko ay nakuha ng Wine Meat Monk ang pangalang ito dahil hindi siya umiiwas sa alak at karne, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Tama ang hula ni Alvin. Sa Brahma Temple, ang Flowery Monk ay hindi sumunod sa mga patakaran at hindi umiwas sa pakikipagtalik habang ang Wine Meat Monk ay hindi umiwas sa pakikibahagi sa pagkonsumo ng alak at karne. Ito ay isang bukas na lihim. Pinili ng Wine Meat Monk na pumasok sa isang arena na may isang early refined saint stage na walang sekta na cultivator. Nang pinagsama-sama ng dalawa ang kanilang mga teritoryo, gumamit lamang ng 3 galaw ang Wine Meat Monk para talunin ang kanyang kalaban. Intermediate refined saint stage. Nang pumutok ang huling teknik na pinakawala ng Wine Meat Monk, nagulat sina Zadok at Godric na nakahover sa taas sa langit. Hindi nila akalain na bukod sa sikat na Flowery Monk sa Brahma Temple, may isa pang henyong cultivator. Batay sa true origin mula sa panghuling pamamaraan ng Wine Meat Monk, masasabi ng isa na ang kanyang cultivation base ay nasa intermediate refined saint stage. Bagamat nakikita nilang hindi pa rin matatag ang cultivation base ng Wine Meat Monk, at halatang kakapasok lang niya sa intermediate refined saint stage hindi pa katagal, nabigla pa rin sila. Isang Brahma Temple lang, isang fifth-rate na puwersa, ang talagang may mga namumukod tanging disipulo tulad ng Flowery Monk at Wine Meat Monk. Sa mga tuntunin ng pag-aalaga sa nakababatang henerasyon ng mga disipulo, ang Brahma Temple ay hindi mas mababa sa 2 dakilang puwersang pang-4 na antas. Pinipilit sila nito dahil ang pagsilang ng mga powerhouse sa isang puwersa ay nangangahulugan din ng pagtaas ng puwersa. Katulad nito, ang kanilang mga puwersa ay hindi pang-4 na antas ng puwersa dati. Nagawa nilang maging isang 4th-rate na puwersa bilang resulta ng kanilang mga pagsisikap habang sila ay umakyat ng hakbang-hakbang. Naturally, may mga bumagsak habang sinusubukan nilang umakyat. Mayroong maraming pang-4 na antas at kahit na parang ikatlong antas na puwersa maraming taon na ang nakararaan, ngunit sila ay bumagsak at naging ika-5 antas at maging ang ika-6 na antas na puwersa ngayon. Ito ay dahil sa kakulangan ng talento sa nakababatang henerasyon. Ito ay dahil sa sectarian bias na likas sa ilan sa mas lumang henerasyon. Hindi nila nais na ibahagi ang lahat ng kanilang kaalaman at mga mapagkukunan ng paglilinang sa nakababatang henerasyon. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit napakaraming mahuhusay na walang sekta na magsasaka. Marahil, ang Brahma Temple ay mas mababa pa sa Sky Hurdle Mansion at Raging Wave Mansion. Gayunpaman, ito pa kaya ang mangyayari pagkatapos ng 100 taon. Sa oras na iyon, ang mabulaklak na Monk at Wine Meat Monk ay nasa kanilang kalakasan, maaari nilang pangunahan at tulungan ang Brahma Temple na sumulong upang maging isang pang-4 na puwersa. Sa katunayan, hindi lang sina Zadok at Godric ang nakadama ng pressure, si Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion, ay nasa ilalim ng mas maraming pressure. Ang mga mata ni Carson ay puno ng layuning pumatay nang tumingin siya sa Wine Meat Monk. Kahit na hindi halata, nakikita pa rin ito ng isa. Matapos niyang masaksihan ang lakas ng Wine Meat Monk, nagsimulang umusbong ang hangarin sa pagpatay sa kanyang puso. Hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa Sky Hurdle Mansion at sa Raging Wave Mansion dahil silang lahat ay mga 4th-rate na puwersa na magkabalikat. Gayunpaman, iba ang Brahma Temple, ito ay isang 5th-rate na puwersa sa distrito ng Rising Sky Mansion. Kung sila ay makabangon, nangangahulugan ito na ang kanilang Rising Sky Mansion ay nasa isang delikadong sitwasyon. Gaya nga ng kasabihan, when Greek meets Greek, then comes the tug of war. Mukhang pagbalik ko, kailangan kong magmungkahi sa Lord Mansion Master na magpadala ng taong pumatay sa Flowery Monk at Wine Meat Monk mula sa Brahma Temple, naisip ni Carson sa kanyang sarili. Hindi ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Rising Sky Mansion kung saan nakagawa sila ng ganito. Maraming mahuhusay na martial at Dao cultivators na umakyat sa tuktok sa distrito ng Rising Sky Mansion ang namatay nang wala sa oras dahil lang hindi sila mula sa Rising Sky Mansion. Hanggang ngayon, walang nakakaalam ng kanilang sanhi ng kamatayan. Bagamat marami ang naghinala na ito ay ginawa ng Rising Sky Mansion, walang sino man ang may katibayan upang patunayan ito. Bukod dito, ang Rising Sky Mansion ay isang pang-4 na puwersa. Kaya lang nilang isara ang kaso ng ganoon lang.
Gayunpaman, hindi alam ni Carson na nakatingin sa kanya ang abot ng Brahma Temple nang sumilay sa kanyang mga mata ang hangarin na pumatay. Mukhang tama ang aking naunang desisyon. Pagkatapos ng Rising Sky ranking battle, ipapadala ko ang Flowery Monk at ang Winemeat Monk mula sa Brahma Temple at distrito ng Rising Sky Mansion upang linangin. Kapag lumakas na sila sa hinaharap, maaari silang bumalik at pamunuan ang Brahma Temple sa kaluwalhatian at sa tuktok. Ang abot ng Brahma Temple ay matagal nang nagpasya tungkol dito. Ito ay upang protektahan ang Flowery Monk at Winemeat Monk at ang kinabukasan ng Brahma Temple. May mga kaso kung saan ang iba ay may talento sa mga alagad ng Brahma Temple na namatay bago nila maabot ang kanilang buong potensyal. Noong nakaraan, ang abot ng Brahma Temple ay may isang nakatatandang kapatid na lalaki na ang likas na talento ay mas mataas kaysa sa kanya. Sa katunayan, hindi siya mas mababa sa pinakamalakas na powerhouse ng nakababatang henerasyon sa Rising Sky Mansion noong panahong iyon. Ang pinakamalakas na powerhouse ng nakababatang henerasyon sa Rising Sky Mansion noong panahong iyon ay kasalukuyang Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Siya rin ay isang tao na malawak na kinikilala bilang pinakamalakas na tao sa distrito ng Rising Sky Mansion. Naniniwala ang abot kung ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay hindi namatay sa isang maagang pagkamatay, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi magiging mababa sa Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Higit pa rito, kung ang kanyang nakatatandang kapatid ay nabubuhay pa, naniniwala siyang ang Brahma Temple ay hindi magiging isang fifth-rate na puwersa lamang ngayon. Dahil naranasan na niya iyon, natutunan niya ang kanyang leksyon. Paano niya hahayaan ang kanyang dalawang pinakanamumukod tanging mga disipulo sa Brahma Temple na magdusa ng parehong kapalaran tulad ng kanilang hinalinhan? Matagal na siyang nakaisip ng paraan para maiwasan ang kalamidad na ito at masira ang plano ng Rising Sky Mansion. Intermediate na Pinong Saint Stage. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalaman ng mga manunood ang tungkol sa cultivation base ng Winemeat Monk mula sa maraming malalakas na Seckless cultivator na dumating upang panoorin ang palabas. Nagulat silang lahat. Ang Winemeat Monk ay nakalusot na sa Intermediate Refined Saint Stage. Dahil ang Winemeat Monk ay nakalusot na sa Intermediate Refined Saint Stage. Don't tell me ang Flowery Monk ay nakalusot na sa Mastery Refined Saint Stage. Maraming tao ang natigilan. Ang limelight ay agad sa Flowery Monk at sa Brahma Temple. Whoosh! Sa sandaling ito, isa na namang nakakatalam na tunog ng sipol ng hangin ang umalingaw-ngaw sa hangin, na naging dahilan upang ilipat ng lahat ang kanilang atensyon palayo sa Flowery Monk. Ang taong nagdulot ng ingay ay walang iba kundi si Orly mula sa Puryang Shrine. Sa wakas ay umakyat na siya sa stage. Agad na lumiwanag ang mga mata ng lahat, kabilang si Alvin. Panabangan nilang lahat ang pagganap ni Orly. Isa sa tatlong henyo ng Puryang Shrine. Ito ay talagang isang bagay na dapat abangan. Si Solomon ng tatlong henyo mula sa Puryang Shrine ay walang alinlangan na makapangyarihan. Ang lakas ni Ronnie ay napatunayan pa lamang. Sa lahat ng nasa Early Refined Saint Stage, isa talaga siyang top-rate na powerhouse. Kasabay ng katotohanan na siya ay isang Devil at Dao cultivator, maaaring magbigay ito sa kanya ng bentahe kapag nahaharap sa isang intermediate powerhouse, sabi ng isang intermediate powerhouse. Anticipatory expression, nagtataka ako kung ano ang lakas ni Orly dahil isa rin siya sa tatlong henyo sa Puryang Shrine. Si Orly na nasa gitna ng atensyon ay pumili ng isang Early Refined Saint Stage na walang sekta na cultivator bilang kanyang kalaban sa hindi mapagkumbaba o mapagmataas na paraan. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, nagawa niyang talunin ang kanyang kalaban sa isang galaw lang. Boom! Ang lakas na ipinakita niya ay nagulat din sa lahat ng naruroon sa eksena. Isa pang Intermediate Refined Saint Stage powerhouse. Bilang mga moderator, sabay na ipinikit ni Zadek at Godric ang kanilang mga mata bago sila nagpalitan ng tingin. Kitang-kita ng dalawa ang bakas ng pagkalito sa mga mata ng isa't isa. Ang katotohanan na ang Brahma Temple ay may dalawang mahuhusay na martial cultivator sa Intermediate Refined Saint Stage na wala pang 50 taong gulang ay nakapagbigay na sa kanila ng matinding pagkabigla.
Gayunpaman, ngayon nalaman nilang ang Pyryang Shrine ay mayroon ding dalawang martial cultivator sa intermediate refined saint stage at pataas. Bukod dito, ang Purumyang Shrine ay mayroon ding Ronnie. Bagamat si Ronnie ay nasa early refined saint stage lamang, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban na ipinakita niya kanina ay nagpatunay na hindi siya magagapi sa mga powerhouse ng early refined saint stage. Tila sina Zadek at Godric ay tinamaan ng matinding pagkaunawa, mabilis silang lumingon kay Carson na nakaupo sa malapit. Alam nilang mas nabigla si Carson at mas ayaw pang makita ito kumpara sa kanila. Brahma Temple man ito o ang Pyryang Shrine, pareho silang puwersa sa distrito ng Rising Sky Mansion. Ang lupain sa lower province ng Dao Martial Saint Land ay ganito lamang kalawak. Kung ang Brahma Temple o ang Pyryang Shrine ay gustong maging isang fourth-rate na puwersa at sakupin ang isang malaking distrito, ang pinakamahusay na paraan ay ang paggamit ng pinakamalapit na fourth-rate na puwersa, ang Rising Sky Mansion, bilang isang stepping stone para umakyat sa tuktok. Tulad ng para sa iba pang mga puwersang pang-apat na antas, hindi sila ang pinakamahusay na mga pagpipilian. Gaya nga ng kasabihan, ang makapangyarihang dragon ay walang kapantay sa katutubong ahas. Mamatay. Dapat mamatay silang lahat. Kung may nakatayo malapit kay Carson, mapapansin nila na nanginginig ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Galit na galit siya. Para sa Rising Sky Mansion, hindi magandang bagay para sa Brahma Temple at Pyryang Shrine na magkaroon ng mga natatanging disipulo. Sa di kalayuan, napansin din ng Shrine Master ng Pyryang Shrine ang matalim na tingin ni Carson kay Orly. Malamig siyang ngumuso. Rising Sky Mansion, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na sirain ang kinabukasan ng aking Pyryang Shrine. Maliwanag na ang Shrine Master ng Pyryang Shrine ay nakaisip din ng paraan para protektahan ang sarili niyang mga disipulo. Brahma Temple, Purumyang Shrine. Nakakagulat. Bilang isang fifth-rate na puwersa, ang Greenwavehan Mansion ay lubhang kulang sa kalidad ng mga disipulo, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sa pagkakaalam niya, ang pinakatanyag na disipulo sa Greenwavehan Mansion ay si Nympha. Tila walang mga powerhouse ng refined saint stage na mas mababa sa edad na 50 sa Greenwavehan Mansion. Natural, naniniwala siya sa likas na talento ni Nympha, tiyak na malalampasan niya si Orly at ang Winemeat Monk bago ang edad na 50. Posible rin para sa kanya na malampasan si Solomon at ang Flowery Monk din. Sa paglipas ng panahon, sunod-sunod na pumasok sa arena ang mga powerhouse ng refined saint stage. Sa panahong ito, bumagsak din ang ilang refined saint stage powerhouses. Ang lahat ng mga powerhouse ng refined saint stage na nahulog ay walang sekta ng mga magsasaka. Nangyari ito dahil alam ng marami sa kanila na walang anumang suporta ang mga walang sekta na magsasaka, sa makatuwid, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang paghihiganti. Ang mga powerhouse ng refined saint stage na umakyat sa entablado kalaunan ay nagtataglay ng lakas na halos katumbas ng isa't isa kaya't nagtagal sila sa pakikipaglaban. Dahil dito, marami pa rin ang hindi nabigyan ng pagkakataong makapasok sa ring kahit lumubog na ang gabi. Ang mabulaklak na Monk, Solomon, Gulliver, Clifford, at Alvin ay hindi pa nakakapasok sa ring. Natural, walang nakapansin kay Alvin. Akala ng halos lahat ay isa lamang siyang walang sekta na cultivator dito para manood ng palabas at walang balak na sumali sa Rising Sky Ranking Battle. Gayunpaman, nang matapos ang araw, mayroon pa ring dalawang disipulo ng Rising Sky Mansion sa 10 Ring Masters. Pareho silang early refined saint stage martial cultivators. Bagamat maaaring iyon ang kaso, isantabi si Orly at ang Winemeat Monk, pareho silang mas mahina kaysa kay Ronnie. 1677. Naging tahimik buong gabi. Sa ikalawang araw, nang lumiwanag ang araw, lahat ng tao sa Nimble Valley ay nagmulat ng kanilang mga mata. Alam nila na sa wakas ay dumating na ang rurok ng Rising Sky Ranking Battle ngayong taon. Ngayon, ang nangungunang 10 ranggo ng Rising Sky Ranking ay matatapos. Ngayon, ang nangungunang 10 ng Rising Sky Ranking ay pagpapasya. Kung si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, ay hindi pa rin lalabas, siya ay madi-disqualify mula sa pagraranggo sa Rising Sky Ranking.
Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ng mga tao si JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion. Marahil, si JC ay maaaring hindi ang pinakanamumukod tanging powerhouse sa gitnang gulang na henerasyon sa Rising Sky Mansion, ngunit tiyak na siya ang may pinakamataas na posisyon sa gitnang gulang na henerasyon dahil sa posisyon ng kanyang ama bilang Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Siya rin ang pinakamalakas na tao sa Rising Sky Mansion District. Talagang darating siya maliban kung ayaw niya maging susunod na Mansion Master ng Rising Sky Mansion, sabi ng isang tao. Tingnan natin kung darating siya ngayon. Inaabangan ng lahat kung magpapakita siya. JC, ang young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Dapat kang magpakita. Kung hindi, magiging walang saysay ang biyahe ko rito, bulong ni Alvin sa sarili habang yakap-yakap ang Jasper Celestial Sword. Napakalambot ng kanyang boses kaya walang nakarinig sa kanyang mga salita. Habang si Zadek, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion, at si Godric, ang pangalawang Elder ng Raging Wave Mansion, ay kumilos, muling lumitaw ang marilag at walang hangganang nimble chess set. Katulad ng kahapon at noong nakaraang araw, lumitaw sila sa mysterious illusory formation habang 10 malalaking piraso ng chess ang lumipad sa ere. Whoosh! Whoosh! Ang tunog ng sipol ng hangin ay umalangaw-ngaw sa hangin habang ang mga tao ay dumapo sa mga piraso ng chess at nakatayo sa gilid ng mga piraso ng chess, na lumilikha ng isang bakanteng espasyo sa gitna. Samantala, ang 10 ringmasters na tumagal hanggang sa katapusan ng kahapon ay nakatayo sa gitna ng mga piraso ng chess, naghihintay sa iba pang mga challenger na lumabas. Para sa kanila, ngayon ang pinaka-critical na araw. Matutukoy nito kung makakapag-rank sila sa Rising Sky ranking o hindi. Tanging ang mga nakapagtiis hanggang sa katapusan ng araw na ito ang kwalipikadong marank sa Rising Sky ranking. Sa 10 tao, 3 sa kanila ang nanatiling kalmado. Ang 3 ito ay ang Wine Meat Monk, Orly, at Ronnie. Sa kanilang 3, ang unang 2 ay nasa Intermediate Refined Saint stage at malamang na mairarango sa Rising Sky ranking. Si Ronnie, sa kabilang banda, ay isang Early Refined Saint stage na powerhouse lamang. Gayunpaman, sa kanyang lakas, malaki ang posibilidad na makapasok din siya sa Sky Rising ranking. Para sa iba pang 7 tao, ang mga taong may pinakamatinding ekspresyon ay walang iba kundi ang 2 Early Refined Saint stage Martial Cultivator mula sa Rising Sky Mansion. Sa kasalukuyan, sa 10 ringmasters, sila ang pinakamahina. Kung may maglalabas ng hamon, tiyak na sila ang unang pipiliin. Kung walang mga hindi inaasahang pangyayari, mapipili natin ang 10 tao na papasok sa Rising Sky ranking ngayon. Bukas ang araw na magaganap ang totoong Rising Sky ranking battle. Ang partikular na ranking ay pagpapasya batay sa lakas ng mga kalahok, sabi ni Zadek sa napapanahong paraan. Ngayong alam na ng lahat ang mga patakaran, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras at magsimula. Inihayag niya ng walang pakialam. Sa sandaling matapos magsalita si Zadek, isang figure ang lumipad na kasing bilis ng isang kidlat. Lumipad ang taong ito mula sa likuran ni Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion. Nakasuot siya ng ganap na itim, at mayroon siyang aloof expression sa kanyang mukha. Ang taong ito ay walang iba kundi si Clifford, ang apo ni Carson. Clifford. Sa sandaling lumitaw siya, naakit niya ang atensyon ng maraming tao. Sa Rising Sky Mansion, kung mayroong isang taong sapat na karapat-dapat na banggitin sa parehong pangungusap bilang JC, ang young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, ito ay si Clifford. Bukod pa riyan, matagal nang lumitaw si Clifford sa publiko kaya walang nakakaalam kung gaano siya kalakas sa kasalukuyan. Gayunpaman, nanatili ang katotohanan na si Clifford ay mas bata kay JC, at ang kanyang lakas ay halos kapantay ni JC maraming taon na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, kahit na siya ay mas mahina kaysa kay JC, hindi ito magiging mas mahina. Bukod dito, maliwanag na ang 2 Early Refined Saint Stage Martial Cultivator mula sa Rising Sky Mansion ay pumasok sa arena kahapon upang subukan ang tubig para sa kanya. Kailangan niyang maging mas makapangyarihan kaysa sa 2. Nang lumitaw si Clifford, natural, hindi niya pinili ang 2 Early Refined Saint Stage Martial Cultivator mula sa Rising Sky Mansion.
Sa halip, pumili siya ng isang early refined saint stage na walang sekta na cultivator. Malinaw na ang walang sekta na magsasaka na ito ay higit na makapangyarihan kaysa sa dalawa pang disipulo. Gayunpaman, isang suntok lang ang kinailangan ni Clifford para mapatay siya. Sa pagtaas ng kanyang kamay, pinakilos niya ang kanyang tunay na pinagmulan at pinatay ang kanyang kalaban sa isang welga lamang. Ito ay simple at maayos. Ito si Clifford. Intermediate Refined Saint Stage. Bahagyang nabigla sina Zadok at Godric nang makita nila ang lakas ni Clifford. Nakita nila na ang kanyang cultivation base ay nasa Intermediate Refined Saint Stage. Hindi tulad ni Clifford, ang cultivation base ng Winemeat Monk sa Intermediate Refined Saint Stage ang pinaka-hindi matatag dahil katatapos lang niyang pumasok hindi pa gaanong katagal. Si Orly ay mas mahusay ngunit hindi ito gaanong. Gayunpaman, matagal nang naging matatag ang cultivation base ni Clifford sa Intermediate Refined Saint Stage. Nangangahulugan ito na nakapasok na siya sa Intermediate Refined Saint Stage matagal na ang nakalipas. Kung hindi, hindi niya magagawang gamitin ang True Origin ng walang kahirap-hirap. Elder Carson, bagamat narinig ko ang tungkol sa likas na talento ng iyong apo, hindi pa rin ako makapaniwala kung gaano siya katangi-tangi. Tingnan mo ang kanyang likas na talento, naniniwala akong kahit ang iyong Young Mansion Master ay hindi maikukumpara sa kanya, tama ba? Talagang naitago ng husto ng apo mo ang kanyang lakas, pagmumuni-muni ni Zadok habang nakatingin kay Carson na may komplikadong mga tingin. Tama. Bagamat narinig ko ang tungkol sa iyong apo, si Elder Carson, sa mga chismis, sinasabing mas mababa pa rin siya sa iyong Young Mansion Master. Gayunpaman, matapos itong masaksihan, pakiramdam ko ay napakababa ng Young Mansion Master kumpara sa iyong apo sa mga tuntunin ng likas na talento, sabi ni Godric. Pakiramdam ni Carson ay parang nasa tuktok siya ng mundo nang makita niya ang inggit sa mga mata ni Zadok at Godric. Gustong-gusto ng lahat na makarinig ng mga papuri. Bukod dito, ang pinuri ni Zadok at Godric ay ang kanyang apo. Hindi ako makapaniwala na nakapasok na si Clifford sa Intermediate Refined Saint Stage. Kasabay nito, nabigla ang grupo ng mga matatanda at disipulo ng Rising Sky Mansion pati na rin sila nagbulungan. Malinaw na hindi nila alam na si Clifford ay isa ng Intermediate Refined Saint Stage Martial Cultivator. Ang ilan sa mga elder ng Rising Sky Mansion na mas maunawain ay nagkomento, batay sa True Origin Clifford na ipinakita kanina, parang nakalusot siya sa Intermediate Refined Saint Stage kanina pa. Ang grupo ng mga disipulo mula sa Rising Sky Mansion ay agad na nataranta. Kung gayon, ang ibig sabihin ba nito ay naunang pumasok si Clifford sa Intermediate Refined Saint Stage kaysa sa Young Mansion Master? Bagamat ang mga disipulo ng Rising Sky Mansion ay walang kumpirmasyon na ang kanilang Young Mansion Master ay nakalusot sa Intermediate Refined Saint Stage, alam nila na malabong hindi makalusot ang kanilang Young Mansion Master dahil alam nila ang tungkol sa malaking halaga ng cultivation resources sa kanilang Rising Sky Mansion. Kahit na nakagawa ng tagumpay ang Young Mansion Master, maaaring hindi talaga siya katapat ni Clifford. Tama. Si Clifford ay nakalusot na noon pa man. 1678. Batay sa talakayan ng mga miyembro ng Rising Sky Mansion, halatang naramdaman nilang mas malakas si Clifford kaysa kay JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Ang lakas na ipinakita ni Clifford ay labis na nagulat sa lahat. Ang Rising Sky Mansion ay talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Ang likas na talento at lakas ng Clifford na ito ay talagang mas makapangyarihan kaysa kay JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Higit sa lahat, napakabata pa niya. Kahit na ang Flowery Monk at Solomon ay maaaring hindi katugma sa kanya sa likas na talento, pagdaing ng isang tao. Ang Rising Sky Mansion ay isang fourth-rate na puwersa kung tutuusin. Normal lang para sa kanila na magkaroon ng napakagandang kabataang henyo, sigaw ng maraming tao. Sa sandaling kumilos si Clifford, ito ay nangingibabaw. Sa isang tiyak na lawak, maaari itong isaalang-alang na itinaas niya ang pangalan ng Rising Sky Mansion. Ang mga tao mula sa Rising Sky Mansion, kabilang si Carson ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion, ay may pagmamalaki at kasiyahan sa kanilang paligid. Si Carson, sa partikular, ay nakatingin kay Clifford na puno ng pagmamataas. Ito ang kanyang apo.
ang kanyang biological na apo. Natural lang na maging proud siya sa kanya. Kinuha ni Clifford ang inisyatiba at ginawa ang unang hakbang ngayon. Maaari itong ituring na magandang simula sa Rising Sky ranking battle ngayon. Matapos patayin ang early refined saint stage na walang sekta na cultivator sa isang dominanteng paraan sa isang suntok lang, tahimik na tumayo si Clifford sa gitna at ipinikit ang kanyang mga mata para magkaroon ng mental composure. Hindi niya pinansin ang mga matang nakatutok sa kanya na para bang wala talaga ang mga iyon. Siya lang ang nag-iisang taong pumikit para magkaroon ng mental composure sa 10 ring masters. Para bang hindi siya naabala kung may dumating man na hamanin siya o wala. Tingnan mo kung gaano siya ka-composed. Pambihira. Sina Zadek at Godric ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Parehong nakikita ng dalawa ang parehong iniisip sa mga mata ng isa't isa. Marami na silang nakitang mga henyo noon. Gayunpaman, ang mga henyo na nakita nila ay halos mayabang at isinasaalang-alang ang lahat at lahat ng bagay sa ilalim ng kanilang pansin. Sila ay mapupuno ng pagmamataas na tila sila ay hindi magagapi. Gayunpaman, ibang pakiramdam ang ibinigay sa kanila ni Clifford. Hindi siya mapagmataas o mapusok dahil hindi niya pinansin ang lahat ng papuri mula sa paligid. Bagamat maraming tao ang nagsabi na ang kanyang likas na talento at lakas ay mas makapangyarihan kaysa kay JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, nanatili siyang hindi natinag na para bang isa siyang walang emosyong manikang kahoy. Itong Clifford. Anong matyaga ang puso niya para sa Marshall daw? Ang pagkabigla ay malinaw na nakasulat sa mga mata ni Alvin. Nakita niya kung gaano determinado ang kanyang puso sa Marshall daw. Kung bibigyan siya ng sapat na oras, tiyak na aakyat siya sa tuktok. Malamang na hindi siya mapipigil ng Rising Sky Mansion. Bagamat hindi nakilala ni Alvin si Clifford bago ito, hindi nito pinawi ang kanyang paghanga sa kanya. Nakikita niya ang kadalisayan na dapat taglay ng isang Marshall cultivator sa Clifford. Nasa puso at mata lang niya ang Marshall daw. Kahit anong ihip ng hangin, nanatiling matatag ang kanyang puso. Ang kanyang focus ay tanging sa Marshall daw. Iyon ang kadalisayan ng pagkakaroon lamang ng Marshall daw sa puso at mata ng isang tao. Elder Carson, may mabuting apo ka, naiinggit na sabi ni Zadek habang nakatingin kay Carson. Vice Mansion Master Ren, narinig ko na ang apo mo ay may kapansin-pansin din na likas na talento. Isa rin siya sa mga top-rate powerhouses sa mga nakababatang henerasyon sa Sky Hurdle Mansion. Mapakumbabang ngumiti si Carson. Well, you can say so. Gayunpaman, malayo siya sa pagiging maihahambing sa apo mo. Ngumiti ng pilit si Zadek. Nagsimula ring mabawasan ang atensyon kay Clifford. Nakakatamad na titigan si Clifford na parang kahoy na manika. I wonder kung sino ang susunod na papasok sa ring. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa kanilang paligid. Siyempre, karamihan sa kanilang atensyon ay nasa 3 tao. Sila ay walang iba kundi ang Flowery Monk, Solomon, at Gulliver. Patuloy na lumipas ang oras, at kalahating oras na ang lumipas ng ganito. Gayunpaman, walang gumawa ng anumang hakbang. Nagdulot ito ng pagkabalisa ng mga tao. Bakit hindi sila umaakyat? Sa wakas, tulad ng maraming mga tao ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa, may isang tao sa wakas ay gumawa ng isang hakbang. Isang ordinaryong binata na nakasuot ng simpleng damit ang bumangon sa hangin habang may bitbit na espada sa likod niya. Ang broadsword ay walang kaluban at nakabalot lamang ng isang payak na tela. Ang kanyang buong hitsura ay napaka hindi mahalata. Bagamat hindi halata ang suot na binata, nakuha niya agad ang atensyon ng mga tao nang mag-walkout siya. Ang maaliwalas na suot na binata na ito ay walang iba kundi si Gulliver. Sa wakas ay nagpasya siyang gumawa ng kanyang paglipat. Gulliver. Iniisip ko kung sino ang pipiliin niya bilang kanyang kalaban. Maraming tao ang nakatingin kay Gulliver. Natural, hindi niya pipiliin ang ilang sectless cultivator. Kung tutuusin, isa rin siyang sectless cultivator. Lahat ng sectless cultivator na ito ay lubos na nagkakaisa, somebody remarked. Sa tingin ko hahamunin niya ang isa sa 2 miyembro ng Rising Sky Mansion. As it turned out, ito pala ang totoo.
Nang umakyat si Gulliver, talagang pinili niya ang isa sa mga early refined Saint Stage Martial Cultivator ng Rising Sky Mansion bilang kanyang kalaban. Namutla ang mukha ng early refined Saint Stage Martial Cultivator nang siya ang napili. Sino si Gulliver? Siya ay isang taong kayang sugpuin ang kanilang Young Mansion Master kapag sila ay nasa parehong antas. Alam niyang matatalo siya kung kakaharapin niya ang kanyang Young Mansion Master, lalo pa ang isang tulad ni Gulliver. Bagamat kinatatakutan niya ito, alam niyang kailangan niyang pagsamahin ang sarili. Hindi lang niya kinakatawan ang sarili niya, kundi kinakatawan din niya ang Rising Sky Mansion. Magdudulot lamang ito ng kahihiyan sa Rising Sky Mansion kung siya ay sumuko ng ganoon kadali. Bukod dito, hindi siya nag-aalala na papatayin siya ni Gulliver dahil disipulo siya ng Rising Sky Mansion. Marahil, kung papatayin siya ni Gulliver, ang Rising Sky Mansion ay hindi makakaganti dahil sa presensya ng mga powerhouse mula sa Sky Hurdle Mansion at Raging Wave Mansion. Gayunpaman, mayroon silang 1,000 paraan upang maghanap ng gulo sa kanya pagkatapos ng Rising Sky Rankang battle natapos. Nang maisip niya ito, unti-unti siyang kumalma. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanyang isipan, kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, na si Gulliver ay walang anumang intensyon na iligtas ang kanyang buhay. Bilang isang Sectless Cultivator, naramdaman ni Gulliver ang pakiramdam ng pakikiisa sa iba pang Sectless Cultivator kahit na hindi niya sila kilala dahil pareho sila. Nang makita niya kung paano sunod-sunod na pinatay ang mga walang sekta na magsasaka ng mga tao mula sa makapangyarihang puwersa, ang galit ay nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Pilit niyang sinubukang pigilan ito. Gayunpaman, nang kaharap niya ang disipulo mula sa Rising Sky Mansion, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Whoosh! Nang hindi pinagsama-sama ang kanyang teritoryo, agad siyang gumawa ng saber gamit ang kanyang mga kamay bago niya hinampas ang alagad ng Rising Sky Mansion. Ang kanyang tunay na pinagmulan ay agad na bumangon at naging isang dambuhalang saber ray na tumama patungo sa disipulo ng Rising Sky Mansion. Sa paghusga sa true origin mula sa Saber Ray, masasabi ng isa na siya ay nasa itaas ng early refined Saint Stage. Sa madaling salita, si Gulliver ay isang intermediate refined Saint Stage Martial Cultivator. Tumigil ka! Nang maramdaman ni Carson ang cultivation base ni Gulliver sa intermediate refined Saint Stage, agad na naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Nang mapagtanto niyang sinadya ni Gulliver na patayin ang disipulo mula sa Rising Sky Mansion, hindi niya napigil ang sumigaw. Katutubo niyang gustong abutin at iligtas siya. Gayunpaman, bago pa man siya makakilos, hinarang siya ni Godric. Samantala, bago pa man makapag-react ang disipulo mula sa Rising Sky Mansion, nahati na siya sa dalawa ng palm saber ni Gulliver. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi man lang siya gumamit ng kahit anong teknik o ang kanyang teritoryo. Ito ay isang ganap na pagkatalo. Agad na tumahimik ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, maririnig ang tunog ng mabibigat na paghinga mula sa grupo ng mga tao mula sa Rising Sky Mansion. Marami sa kanila ang may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bagamat pinahintulutan ang pagpatay sa Rising Sky Ranking Battle, wala ni isa sa kanila ang nag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan dahil sila ang may pinakamakapangyarihang fourth rate na puwersa sa distrito ng Rising Sky Mansion na sumusuporta sa kanila. Maglalakas loob ba ang isang ordinaryong tao na masaktan sa publiko ang Rising Sky Mansion? Gayunpaman, may pumatay sa isang miyembro ng kanilang Rising Sky Mansion. Katumbas iyon ng isang malakas na sampal sa Rising Sky Mansion nila. Lahat sila ay galit na galit. Kahit noon pa man, alam nilang wala na silang magagawa. Hindi man lang ngayon. Kung gusto nilang maghiganti, kailangan nilang maghintay hanggang matapos ang Rising Sky Ranking Battle. Nakakamangha. Hindi nagtagal, ang mga nanunood na martial cultivators ay nanumbalik sa kanilang katinoan at nagsimulang magsaya ng sabay-sabay. Ipinagmamalaki nila si Gulliver. Dati, nakaramdam din sila ng sama ng loob nang makita nilang sunod-sunod na pinapatay ang mga walang sekta na magsasaka. Bilang isang sectless cultivator, hindi sila nang ahas na pumatay ng sinuman mula sa isang makapangyarihang sekta. Gayunpaman, itinuring ng mga taong iyon mula sa makapangyarihang mga sekta ang kanilang buhay na parang mga damo.
Ngayong nakakilos na si Gulliver at pinatay ang disipulo ng Rising Sky Mansion, inalis nito ang kalungkutan sa kanilang mga puso. Napalitan na ito ng saya. Gulliver. Gulliver. Ang ilan sa mga Seckless Cultivator ay nasa sabik na sinimulan nilang ipagbunyi ang pangalan ni Gulliver upang ipahayag ang kagalakan sa kanilang mga puso. Sa sandaling ito, wala na silang pakialam kung nasaktan nila ang mga tao mula sa Rising Sky Mansion. Pinatay ni Gulliver ang isang miyembro ng Rising Sky Mansion para ipaghiganti ang mga Seckless Cultivator, at hindi tama kung patuloy silang kumilos na parang duwag. Ang mga tao mula sa ibang mga sekta ay nabigla rin nang makita nila kung gaano katapangan si Gulliver na pumatay ng isang tao mula sa Rising Sky Mansion. Nabawi lamang nila ang kanilang katinoan nang marinig nila ang tagay mula sa grupo ng mga Seckless Cultivator. Itong Gulliver ay isang lalaki. Tumingin si Alvin kay Gulliver nang may paghanga. Iginagalang niya ang lalaking ito na nang-ahas na humanap ng hustisya para sa mga walang sekta na magsasaka na pinatay bago ito. Sa sandaling ito, walang emosyon ang mukha ni Gulliver. Halatang wala siyang pakialam na nakapatay lang siya ng isang alagad ng Rising Sky Mansion. Ang paraan ng pagpatay ni Gulliver sa disipulo ng Rising Sky Mansion ay katulad ng kung paano pinatay ng disipulo ng Rising Sky Mansion ang Seckless Cultivator. Hindi man lang sila kumurap. Si Alvin ay orihinal na nagplano na umakyat pagkatapos magpakita ng kanyang sarili si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Gayunpaman, naimpluwensyahan na siya ngayon ni Gulliver, at nararamdaman niyang kumukulo ang kanyang dugo sa kanyang katawan. Sa ngayon, Seckless Cultivator din ako. Sa sandaling naisip niya ito, lumipad siya kaagad. Nalipat agad ang atensyon ng maraming tao sa kanya. Sino ang taong ito? Hindi ko pa siya nakita dati. Siya ay nakatayong mag-isa sa gilid. Siya ay kasing sira ni Gulliver. Siya ay dapat na isang Seckless Cultivator din. Ang gayong sira-sira at malamig na tao ay dapat na isang Seckless Cultivator. Dahil si Alvin ay nakasuot ng disguise, ang kanyang hitsura ngayon ay napakalayo. Mon. Sa sandaling lumitaw si Alvin, agad niyang nakuha ang atensyon ng Flowery Monk. 1679. Sa totoo lang, hindi pa rin nakikita ng Flowery Monk itong si Mon. Sa simula, ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na si Mon ay hindi isang simpleng tao. Gayunpaman, pakiramdam niya ay masyado siyang nag-iisip pagkatapos ng ilang sandali. Bagamat maraming Seckless Cultivator sa distrito ng Rising Sky Mansion, at maraming Seckless Cultivator na ang likas na talento ay kapantay o mas mataas pa kaysa sa kanya, hanggang saan sila makakarating kung wala ang malalaking mapagkukunan na maibibigay ng isang malakas na sekta. Kunin si Gulliver bilang halimbawa. Sa mga tuntunin ng likas na talento, siya at si Solomon ng Pure Yang Shrine ay maaaring hindi maihambing sa kanya, lalo pa ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, si JC. Dahil walang access si Gulliver sa mahusay na cultivation resources, hindi lang siya may kukumpara sa kanya at kay Solomon, mas mababa pa siya ng kaunti kay JC. Gayunpaman, sa lakas na ipinakita ni Gulliver kanina, hindi na siya sigurado kung mas mababa si Gulliver kaysa kay JC. Sa paghusga sa lakas ni Gulliver, parang hindi lang siya nakalusot sa Intermediate Refined Saint stage. Kung tungkol sa lakas, kahit ang kanyang nakatatandang kapatid, Winemeat Monk, at si Orly ng Pure Yang Shrine ay hindi maihahambing sa kanya. Gayunpaman, si Gulliver ay mas mababa pa rin sa kanya at kay Solomon. Sigurado siya dito. Para naman sa malayong binata, si Mon, batay sa aura ng kanyang divine consciousness, dapat ay mas bata pa siya sa 40 taong gulang. Kahit na ang isang walang sekta na cultivator na hindi pa umabot sa 40 taong gulang ay nagkaroon ng isang hindi inaasahang pagkakataon at may mataas na likas na talento, hanggang saan ba siya makakarating kung wala ang mahusay na mga mapagkukunan ng paglilinang mula sa isang malakas na sekta? Nang mapansin ng Flowery Monk na inilipat ni Alvin ang kanyang tingin sa isa pang disipulo ng Rising Sky Mansion na nasa Early Refined Saint stage, kumirot ang kanyang puso habang iniisip ang sarili, pinipili niya ang isa pang disipulo ng Rising Sky Mansion. Huwag mong sabihin sa akin na gusto niyang kopyahin si Gulliver at ilabas ang galit para sa mga walang sekta na cultivator.
Ang kanyang kalaban ay isang early refined saint stage martial cultivator. Bagamat siya ay nakalusot pa lang, hindi ko akalain na siya ay isang binata na hindi pa umabot sa 40 taong gulang ay kayang harapin, tama ba? Sa kanyang subconscious mind, hindi inisip ng Floweri Monk Floweri na si Alvin ay mas malakas kaysa sa kalaban na kanyang pinili. Gayunpaman, nang makita niya ang kalmadong ekspresyon sa mukha ni Alvin, nagtaka siya. Ganyan ba talaga ka-confident ang binatang ito na hindi man lang umabot sa 40 taong gulang o nagpapalabas lang siya ng palabas? Naturally, hindi alam ng Floweri Monk na ang tunay na edad ni Alvin ay lumampas na sa 40 taong gulang. Gayunpaman, dahil sa pagiging komplikado ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, ang oras na ginugol ni Alvin sa loob ay halos static sa labas. Dahil sa kadahilanang ito, sa kasalukuyan, siya ay lumitaw na mas bata sa 40 taong gulang kahit na may nagsuri sa kanya ng kanilang banal na kamalayan. Maraming mga tao ang nagbahagi ng parehong mga saloobin tulad ng Floweri Monk. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 1 o 2 tao na mas makapangyarihan kaysa sa Floweri Monk sa karamihan. Ang batang ito ay wala pang 40 taong gulang. Si Zadek, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion, ay nanambalik ang kanyang katinoan. Nanlaki ang mga mata niya at baka sa mukha niya ang gulat. Siya rin ay isang sectless cultivator. Si Godric, ang pangalawang elder ng Raging Wave Mansion, ay natigilan din. Natuklasan niya na ang binatang ito ay wala pang 40 taong gulang pagkatapos niyang suriin ito sa kanyang banal na kamalayan. Bagamat wala pa siyang 40 taong gulang, naglakas loob siyang magpakita sa oras na ito. Kahit sa Raging Wave Mansion, parang wala siyang junior disciple sa Refined Saint Stage na wala pang 40 taong gulang. Gayunpaman, ang binatang ito ay matapang na lumabas upang hamanin ang early Refined Saint Stage Martial Cultivator mula sa Rising Sky Mansion. Nakita niyang medyo katawa-tawa ito. Sa lower province ng Dao Martial Saintland, bukod sa mga parang third-rate na puwersa, wala siyang narinig na anumang sekta na mayroong martial o Dao cultivators na wala pang 40 taong gulang na nasa Refined Saint Stage. Bukod dito, hindi lahat ng quasi-third-rate na puwersa ay may ganoong martial o Dao cultivator. My goodness! Wala pa siyang 40 taong gulang. Kasabay nito, sa wakas ay natuklasan ito ng mga taong nasa eksena. Agad na uminit ang kapaligiran dahil sa presensya ni Alvin. Maraming mga mata ang dumapo kay Alvin. Ang ilan sa kanila ay napuno ng pagkagulat at pagkalito, ngunit karamihan sa kanila ay naglalaman ng pagdududa. Marami sa kanila ang nagdududa sa binatang ito na wala pang 40 taong gulang, at iniisip nila kung naglalagay lang ba siya ng isang palabas. Marahil, tulala lang siya. Anuman, si Alvin na kalalabas lang ay inagaw ang limelight mula kay Gulliver. Wala pa siyang 40 taong gulang, at gusto niyang hamanin ang early Refined Saint Stage na disipulo ng Rising Sky Mansion. Hindi ba't kamatayan lang ang hinahanap niya? Bumantong hininga ang isa sa mga matandang Daoist na pari mula sa Puryang Shrine. Puno ng paghamak ang kanyang tono. Siya ay isang elder mula sa Puryang Shrine, natural, maraming tao ang sumang-ayon sa kanyang mga salita. Sa tingin ko gusto lang niyang gayahin si Gulliver at maglabas ng galit para sa mga sectless cultivator. Gayunpaman, hindi ba niya alam na ang pagiging nasa limelight ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay? Nag-usap-usap ang mga tao mula sa iba't ibang sekta. Nadama nilang lahat na labis ang pagpapahalaga ni Alvin sa kanyang sarili. Ang grupo ng mga sectless cultivator sa pinangyarihan ay nakaramdam ng pag-aapoy sa kanilang mga mukha. Isang binata na wala pang 40 taong gulang ang lumabas upang ipaghiganti ang mga nahulog na walang sekta na magsasaka habang sila ay nakatayo lamang sa gilid at nanunood ng palabas. Napahiya sila nito. Gayunpaman, talagang wala silang lakas ng loob na humakbang sa ring. Di nagtagal, isang mabait na walang sekta na cultivator ang nagsabi kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, "Little brother, bumalik ka lang. Hindi mo na kailangang isakripisyo ang iyong buhay." Ayaw niyang makitang isakripisyo ni Alvin ang kanyang buhay para dito. Kapatid, naiintindihan ng mga nahulog na walang sekta na magsasaka ang iyong mabuting hangarin. Bumalik ka.
Ang disipulo ng Rising Sky Mansion ay hindi mo talaga kapareha. Di nagtagal, marami pang walang sekta na magsasaka ang nagpasa ng kanilang mga boses kay Alvin. Alam na alam nila na ang mga tao mula sa Rising Sky Mansion ay malamang na nagalit na dahil sa naunang aksyon ni Gulliver. Kung may humamon sa isa pang disipulo ng Rising Sky Mansion ngayon, tiyak na hindi siya magpapakita ng anumang awa. Marahil, baka hindi nila mahanap si Gulliver para maghiganti. Gayunpaman, maaari nilang patayin ang iba pang mga walang sekta na magsasaka upang mailabas ang kanilang galit. Gaya ng inaasahan nila, ang disipulo ng Rising Sky Mansion na pinili ni Alvin ay tumingin kay Alvin na may halong lamig at panghahamak. Isang walang sekta na magsasaka na wala pang 40 taong gulang ay nangahas na hamanin ako. Sa kanyang opinyon, ang walang sekta na magsasaka na ito ay isang padalos-dalos at mainitin ang ulo. Gayunpaman, dahil ipinakita niya ang kanyang sarili sa kanya, hindi siya magpapakita ng anumang awa. Kanina, tinulungan ni Gulliver ang mga Sectless Cultivator na ilabas ang kanilang galit sa pamamagitan ng pagpatay sa isang tao mula sa Rising Sky Mansion. Kamag-anak pa niya ang taong iyon. Siya ang kanyang malayong pinsan. Nagkaroon pa sila ng malapit na relasyon dahil halos pare-pareho ang kanilang lakas sa isa't isa. Anak, sigurado ka bang gusto mo akong hamanin? Ang mga mata ng disipulo ng Rising Sky Mansion ay napuno ng provokasyon nang tumingin siya kay Alvin. Nang marinig ni Alvin ang voice transmissions mula sa iba pang mga Sectless Cultivator, ang init ay agad na bumalot sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay ginawa niya ang tamang pagpili sa pamamagitan ng pag-alis upang tulungan ang mga Sectless Cultivator na ilabas ang kanilang galit kahit na siya ay naimpluwensyahan muna ni Gulliver. Sa pagharap sa panunukso ng disipulo ng Rising Sky Mansion, si Alvin ay tumingin lamang sa kanya ng mahinahon, ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay higit pa sa sapat na sagot. Sa gitna ng isa pang malaking piraso ng chess, si Gulliver ay nagpusade sa ere habang inilipat din niya ang kanyang tingin kay Alvin. Napansin niya si Alvin kanina dahil siya lang ang nag-iisang pumunta sa Nimble Valley, katulad niya. Higit pa rito, si Alvin ay isang Sectless Cultivator din. Isantibi ang lahat, ito lamang ay sapat na para magkaroon siya ng magandang impresyon kay Alvin. Nang makita niya si Alvin na pumapasok sa ring, nakaramdam pa siya ng paghanga. Kung maaari lang, hindi niya tatanggihan ang pakikipagkaibigan sa maaliwalas na binata na ito na isa ring Sectless Cultivator. Gayunpaman, nang malaman ni Gulliver na si Alvin ay wala pang 40 taong gulang, pinaalalahanan niya siya sa pamamagitan ng voice transmission, kung hindi ka kumpiyansa, sumuko ka na lang. Nang marinig ni Alvin ang paalala ni Gulliver, sinulyapan niya ito at bahagyang ngumiti sa kanya bilang tugon. Ang mahinang ngiti sa kanyang malayong mukha ay nagpahayag ng kanyang pagtitiwala kay Gulliver. Naramdaman ni Gulliver na tila nakikita niya ng kaunti ang malayong binata. Sa grupo ng mga tao ng Rising Sky Mansion, ang mga mata ni Carson ay kumikinang na may tumatagos na liwanag. Sinabi niya sa kalaban ni Alvin, "Presley, patayin mo siya." Natural, kinausap niya siya sa pamamagitan ng voice transmission. Si Presley ang kalaban ni Alvin. Siya ay disipulo ng Rising Sky Mansion na ang cultivation base ay nasa early refined saint stage. Matapos marinig ang mga salita ni Carson, tumindi ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Ang tunay na pinagmulan sa kanyang katawan na kanyang pinakilos ay nagbuga ng isang nakakadugong aura. It was killing intent. Ang bawat walang sekta na magsasaka ay pinagpawisan sa ngalan ni Alvin. Sobrang halaga mo ang iyong sarili. Biglang sumigaw si Presley habang ang true origin sa kanyang katawan ay tanggeya na parang bagyo. Sa sandaling ito, ang lugar sa loob ng 100 metrong radius mula sa kanya ay napuno ng rumaragasang hangin. Patuloy ang pag-ihip ng hangin. Ilang saglit lang ay nasa mata na ng bagyo ang kanyang katawan habang ang kanyang damit ay umiihip ng malakas sa hangin. Sa lugar sa loob ng 100 meter radius, makikita ang pinagsama-samang wind blade sa lahat ng dako. Ang mga wind blades ay naghiwa-hiwalay sa kalangitan na may sumipol na tunog at naging sanhi ng panginginig ng hangin na para bang nagawa nilang punatin ang espasyo.
Bagamat ang mga wind blades ay umiikot sa katawan ni Presley, ang mga taong nakatayo sa malayo ay bahagyang nararamdaman ang talas ng mga wind blades na ito. Teritoryo ng wind blade. Ang nasabing teritoryo ay karaniwan sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Natural, malakas pa rin ang puwersa nito kahit karaniwan na. Kapag napasok na ito ng ordinaryong tao, magugunaw na siya sa madugong gulo bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong makapag-react. Si Alvin ay hindi naapektuhan ng mga wind blades dahil nakatayo siya sa labas ng teritoryo. May mahigit 10 metro pa rin ang pagitan niya at ng teritoryo ni Presley. Gayunpaman, ang mga damit ni Alvin ay kumikislap pa rin mula sa unos na humahampas sa kanya. Mamatay. Kasabay nito, malakas na umungol si Presley. Para siyang naging kidlat nang sumugod siya kay Alvin. Ang kanyang windblade territory na walang tigil na umaalulong ay gumalaw kasama niya. Ang mga windblade sa teritoryo ay nagbuga ng nakakatalam na ingay habang siya ay umaagos na parang maghihiwa-hiwalay ang langit. Ang langit at lupa ay tila malabo kung ihahambing. Maraming sectless cultivator ang pumikit. Hindi nila matiis na panoorin ang eksena kung saan naputol si Alvin ng mga talon ng hangin. Sa kanilang opinyon, maaaring hindi man lang maharangan ng mukhang malayong binata na ito ang teritoryo ng disipulo ng Rising Sky Mansion, lalo pa itong makipag-away sa kanya. 1680. Kung hindi man lang niya maharangan ang teritoryo, hindi na kailangan pang makipaglaban. Ito ay dahil mamamatay siya sa teritoryo ng kanyang kalaban bago pa man siya makakilos. Naturally, ito ay mangyayari lamang kapag ang agwat sa pagitan ng lakas ay masyadong malawak. Maaaring hindi ganoon ang pag-iisip ng mga sectless cultivator kung hindi pa napakabata ni Alvin. Gayunpaman, si Alvin ay katawa-tawang bata pa. Gaya nga ng kasabihan, ang lalaking napakabata para magpatubo ng balbas ay hindi maaasahan. Ang mga salitang ito ay naaangkop sa kasalukuyang sitwasyon. Nagsobrahan sa aking sarili, ha? Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang marinig niya si Presley, ang sinabi ng disipulo ng Rising Sky Mansion. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alvin kahit na sinisingil siya ni Presley kasama ang kanyang teritoryo. Bagamat hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, nagsimulang maglabas ng nagbabagang mainit na aura ang kanyang katawan habang ang nakasisilaw na gintong True Origin ay lumabas sa kanyang katawan. 10,000 espada teritoryo. Sa sandaling ito, ang lugar sa loob ng 100 metrong radius ng Alvin ay naging isang gintong dagat. Tila ba nabalot siya ng sikat ng araw, naging sanhi ito ng maraming tao na kusang pumikit. Unti-unti nilang sinubukang imulat ang kanilang mga mata, ngunit nauwi sila sa pagpikit. Ito ay dahil ang gininto ang liwanag na nasa harapan nila ay masyadong nakasisilaw na halos hindi makayanan ng kanilang mga mata. Anong klaseng teritoryo ito? Maraming tao ang nataranta. Ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng ganoong teritoryo. Sa taas ng langit, agad na naging seryoso ang mga ekspresyon ni Zadek at Godric. Ito rin ang unang pagkakataon nilang makakita ng ganoong teritoryo. Sa kanilang mga mata, halos hindi nila makita ang figurang nababalot ng gintong liwanag. Ito ay labis na ikinagulat nila. Nakakatakot na teritoryo. Bagamat hindi pa nagpapakita ng lakas ang teritoryo, sapat na ang aura nito para magpatambol ang kanilang mga puso. Anong cultivation base mayroon ang binatang ito? To think na kaya niya talagang pagsamahin ang napakalakas na teritoryo. Gulat na sabi ni Zadek habang nakatingin kay Godric. Siguro may nilinang siyang lihim na pamamaraan na maaaring ikubli ang kanyang cultivation base. Kahit na hindi natin ito makita. Noong una, naisip ko na magagawa kong hatulan ang kanyang cultivation base batay sa kanyang True Origin kapag inilabas niya ito. Sa katunayan, ang kanyang True Origin ay talagang kakaiba. Parang pristine Saints media lang siya. Sabi ni Godric, nalilito. Sa tingin mo rin. Napatulala si Zadek. Noong una, naisip niya na mali ang naramdaman niya. Hindi siya makapaniwalang dumating si Godric sa parehong conclusion gaya rin niya. Nang ipakita ni Alvin ang kanyang True Origin, napagtanto niya na ang aura ng True Origin ay ang True Origin lang ng Intermediate Pristine Saint Stage kung husgahan ito ng isa batay sa normal na low ika.
Gayunpaman, napagtanto din niya na ang true origin ni Alvin ay hindi kasing simple ng tila. Maging siya ay hindi maipaliwanag kung bakit siya nakaramdam ng ganito. Lalo na noong nabuo ng true origin ni Alvin ang kanyang teritoryo sa isang kisap lang ng mata na nalampasan ang bilis ng kanyang kalaban. Laking gulat niya. Imposible. Imposible na ito ang true origin of an intermediate pristine saint stage powerhouse. Anong biro? Paanong ang true origin of an intermediate pristine saint stage powerhouse ay makakabuo ng isang teritoryo ng napakabilis? Nilito sila nito. Para bang ang teritoryo ay isang malawak na gininto ang karagatan habang ang Windblade territory ng disipulo ng Rising Sky Mansion ay parang papirmache na halos hindi makatiis ng suntok. Sina Zadek at Godric ay nabuhay ng napakahabang panahon, ngunit ito ang unang pagkakataon nilang masaksihan ang kakaibang eksena. Sino siya? Pareho silang nataranta. Napansin nilang dalawa na may hindi tama. Natural lang na napansin ni Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion, na may mali. Sa sandaling napansin niya ito, ang kanyang ekspresyon ay naging horrified, at hindi niya maihatid ang kanyang boses sa oras. Sa halip, sumigaw siya ng malakas, "Presley, aminin mo na ang pagkatalo ngayon." Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Carson sa kanyang bibig, ang buong eksena ay nagkagulo. Hiniling nga ng Grand Elder ng Rising Sky Mansion sa disipulo ng Rising Sky Mansion na umamin ng pagkatalo. Naramdaman ba niya na ang kanyang disipulo ay hindi man lang maihahambing sa isang walang sekta na magsasaka na wala pang 40 taong gulang? Sa mga taong naruroon sa eksena, iilan lamang ang mahinang nakakita sa sitwasyong nagaganap sa loob ng gintong liwanag na lumitaw sa teritoryo ni Alvin. Nakikita ito ni Zadek, Godric, at Carson. Bukod pa riyan, ang Shrine Master ng Pyryang Shrine, ang abot ng Brahma Temple, at isa pang pinuno ng 5th rate na puwersa sa distrito ng Rising Sky Mansion ay malabong makita kung ano ang nangyayari. Ang iba naman, wala silang makita. Marahil, makikita lang nila kapag nakapasok na sila sa teritoryo. Likas na sumigaw si Carson nang malaman niyang minamaliit niya ang batang walang sekta na magsasaka. Kanina, naisip niyang ang batang walang sekta na magsasaka ay naghahanap ng kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit niya hiniling kay Presley na patayin siya. Hindi sumagi sa isip niya na sa isang kisap mata lang ay magbabago na ang tubig. Bagamat ang true origin ng kalaban ay katulad ng sa isang intermediate pristine saint stage powerhouse, ang vibe nito pagkatapos nitong mabuo ang teritoryo ay parang isang intermediate refined saint stage powerhouse. Dahil dito ay nawalan siya ng lakas at sumigaw ng malakas. Sa kasamaang palad, huli na ang kanyang babala. Paano maaalis ang isang palaso na pinakawalan mula sa bowstring? Kasama ang kanyang Windblade territory, pumasok si Presley sa Golden Brilliance territory na nakapalibot sa 100-meter radius sa palibot ng Alvin. Ang 5 powerhouse na naruroon sa eksena ay malinaw na nakikita sa sandaling pumasok si Presley sa Golden Brilliance territory, biglang lumitaw ang solidified sword rays. Matapos lumitaw ang mga sinag ng espada na ito, tila binago nito ang Golden Brilliance territory sa isang mundo ng mga espada. Habang ang figure ay sa gitna ng Golden Brilliance territory ay itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang isang daliri patungo sa langit. Whoosh! 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 Umalangaw-ngaw sa hangin ang 10,000 nakakatalam na tunog ng pagsipol ng espada. Tumigil. Sa sandaling ito, napagtanto ni Carson na walang oras si Presley para aminin ang pagkatalo, at agad niyang sinigawan si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Ito ang kanyang pagtatangka na ipaunawa kay Presley ang napakaraming pagkakataon laban sa kanya. Magagawa lang niya ito kapag nalaman niyang si Presley ay hindi kalaban kay Alvin. Tumigil. Isang panunuya ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Masasabi niyang ang boses ay kay Carson. Gayunpaman, wala siyang balak na huminto. Sa halip, malamig na tumitig lang siya kay Presley na may gulat na ekspresyon sa mukha. Halos tapos na ang lahat. Ang 10,000 espada ay naghiwa-hiwa sa kalangitan at sumugod kay Presley na pumasok sa teritoryo ni Alvin kasama ang kanyang Windblade territory sa hila. Nakakagigil ang buong eksena. Sa kasamaang palad, 5 tao lang ang mahinang nakakakita sa nangyayari sa loob.
Para naman sa iba, nakarinig na lang sila ng 10,000 nakakatang na tunog ng espadang sumisipol sa hangin na nadaig sa tunog ng mga wind blades na humihiwa sa hangin. Gayunpaman, nang marinig nilang sumigaw si Carson kanina, halos mahulaan na nila kung ano ang nangyayari sa loob. Paano ito posible? Nakita ng maraming tao na hindi ito kapani-paniwala. Parang biro lang. Ang isang sectless cultivator na wala pang 40 taong gulang ay mas malakas kaysa sa mga disipulo ng Rising Sky Mansion na nasa early refined saint stage. Sa kasalukuyan, si Alvin ay hindi na katulad ng dating kanya. Ang kanyang cultivation base ay nakagawa na ng isang pambihirang tagumpay sa intermediate pristine saint stage. Dahil sa katotohanan na ang true origin sa kanyang katawan ay binago ni Elder Hal sa Sun True Origin, ito ay labis na nangingibabaw. Ito ay halos katumbas ng true origin ng isang ordinaryong intermediate refined saint stage martial at Dao cultivator. Ang teritoryo na nabuo ng isang tunay na pinagmulan ay halos kapareho ng mga pamamaraan at teritoryo ng isang ordinaryong intermediate refined saint stage martial at Dao cultivator. Dahil ang kanyang kalaban ay isa lamang early refined saint stage martial cultivator, si Alvin ay hindi gumamit ng anumang iba pang pamamaraan dahil wala siyang silbi na gumamit ng anumang iba pang pamamaraan. Ginamit lang niya ang kanyang true origin laban sa kanyang kalaban. 10,000 espada ang humahampas sa langit. Si Presley at ang kanyang teritoryo ay ganap na nolipol. Para silang nasangga ng araw. Wala man lang bakas sa kanila. Naturally, nang bawiin ni Alvin ang kanyang teritoryo, lahat ng naruroon ay bahagyang nakaamoy ng sunog na amoy. Wala na si Presley. Sa sandaling ito, bukod kay Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion, na galit na nakatingin kay Alvin, ang mga tao mula sa Rising Sky Mansion ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha at may bakas ng pagkalito sa kanilang mga mata. Bagamat alam nilang hindi kalaban ni Presley ang walang sekta na magsasaka na ito na wala pa sa 40 taong gulang mula sa paraan ng pagkawala ng katahimikan ng Grand Elder, hindi nila inaasahan na si Presley ay mawawala ng walang bakas pagkatapos na bawiin ng sectless cultivator ang kanyang teritoryo. Katahimikan. Natahimik ang buong lugar. Mula sa matataas na opisyal tulad ni Zadek, Godric, at iba pang mga tao mula sa pang-apat na antas ng puwersa hanggang sa mga taong mula sa mababang puwersa at mga walang sekta na magsasaka na mababa ang cultivation base at pumupunta lamang upang manood ng palabas, lahat sila ay nakatulala sa nakatalikod na binata. Matagal silang hindi na nambalik sa kanilang katinoan. Isang ideya ang paulit-ulit na umiikot sa kanilang isipan. Wala pang 40 taong gulang ang walang sekta na magsasaka na ito. Bagamat hindi pa siya 40 taong gulang, nagawa niyang agad na pumatay ng isang early refined saint stage martial cultivator. Hindi lang iyon, hindi man lang siya nag-iwan ng bakas ng katawan ng kanyang kalaban. Ang tanging naiwan ay isang spatial ring na nahuhulog. Natural, kinuha ni Alvin ang spatial ring. Ito ang kanyang trepeyo ng digmaan. Hindi ito pag-aari ng iba. Hindi ako makapaniwala na ang 10,000 Swords territory na pinagsama-sama ng Sun True Origin ay napaka-tyrannical. At saka, parang may patong ng gininto ang liwanag sa gilid ng teritoryo na nagtatago sa nangyayari sa loob. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga may mababang cultivation base ay hindi makikita kung ano ang mangyayari sa loob. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Alvin ang kanyang 10,000 Swords territory pagkatapos niyang makapasok sa pristine saint stage at makuha ang Sun True Origin. Ang kinalabasan ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Noong kinokontrol niya ang 10,000 atake ng espada sa 10,000 Swords territory, napansin niya ang 10,000 espada na tila may bakas ng Sun's Flame sa kanila. Kahit na ang Sun's Flame ay hindi maikukumpara sa Elder Hal's Flame of Sun, ito ay purong Sun's Flame pa rin. Nahaharap sa 10,000 atake ng mga espada na mayroong Sun's Flame, si Presley na ang lakas ay orihinal na mas mababa kaysa kay Alvin ay ganap na nasangga. Sa sandaling ito, si Alvin ay nagulat din. Bagamat narinig niya mula kay Elder Hal ang tungkol sa kung gaano kalakas ang Sun True Origin, natigilan pa rin siya nang makita niya kung gaano kadominant ang puwersa ng Sun True Origin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.